Tanghali pa lamang ay nagiinom na si Liam mag-isa na maalala niyang ikapitong buwan na pala na kamatayan ni Almira. Lasing na rin siya na maisipan niyang pumunta ng sementeryo upang dalawin ang puntod na kanya mag-ina. Nagdadrive ng kotse niya si Liam nang biglang may humarang na truck sa harapan niya na sa bilis ng pangyayari ay nailiko niya ang kanyang sasakyan pero hindi niya sinasadyang may mabangga siyang babaeng nakatayo sa daan na naghihintay ata na masasakyan. Tumalsik sa daan ng babae at dumiretso naman sa malapit na pader ang sasakyan ni Liam. Mabuti na lamang at marami ang nakasaksi sa pangyayari kaya naman agad silang nagtulungan dahil tumama rin sa manibela ang ulo ni Liam at sa kalasingan ay nawalan siya ng malay. Nagising si Liam na nasa ospital na siya. "Liam, anak ko, salamat sa Diyos at nagising ka na. Sandali, magpapatawag ako ng doktor para ma-check up ka. May nararamdaman ka ba?" Wika na kanyang mama na makita siya nitong gising na kaya lumapit to sa kanyang kinahihigaan. "Ma, ano nangyari?" Nagtataka ni Liam na tanong sa ina. "Naaksidente ka, Liam, at nakaaksidente ka rin. Hindi mo ba naalala nangyari?" Ang sabi ng ina. "Ang natatandaan ko lang, ma, nagiinom ako sa bahay at nagdrive ako papunta sa mag-ina ko na may makasalubong akong truck." Saad ni Liam at tumango-tango naman ang mama niya. "Pero may nabundol kang tao, Liam. Nasa kabilang kwarto siya ngayon at hindi pa rin nagigising. Ang sabi naman ng doktor ay maayos naman ang lagay ng babae." Saad pang muli ni Mrs. Moran. "Liam, nakikiusap ako. Tigilan mo ng paglalasing. Munti ka na mawala sa amin at munti ka na rin makapatay, anak." Pakiusap ng kanyang ina na naluluha na. "Sana nga, ma, mamatay na lang ako para nakasama ko niya sana mag-ina ko. Bakit pa ako nabuhay, ma, kung paghihirap at sakit ng kalooban na akin nadarama?" Malungkot niyang sabi sa ina. Naluha naman ang ina niya kaya tinalikuran siya nito at iniwan na muna siya sa kwarto na mag-isa. Pumasok ang doktor at isang nurse sa private room kung saan nakakonfine si Liam at sinuri siya ng doktor at nurse. "Maayos naman ang lahat, Mr. Moran. Kailangan mo lang ng pahinga at pwede ka na ma-discharge bukas." Imporma ng doktor sa kanya. "Salamat, Dok." Dok, kamusta yung sabi ni Mama na nabangga ko? Ayos lang ba siya?" Seryoso ni Liam na tanong sa manggagamot. "Maayos naman ang mga vitals niya. Minomonitor pa rin namin siya, Mr. Moran. Dahil hanggang ngayon, hindi pa siya nagigising." Sagot ng doktor sa tanong niya. "May problema pa nga pala sa pasyente, sir. Wala siyang pagkakakilanlan dahil walang nakitang kahit anong ID sa babaeng nabangga mo. Walang kapamilya na maaring makontak o kahit nakakilala dahil wala ring nakuhang cellphone man lang sa kanya." Dugtong naman ang kasama nitong nurse. "Dok, sabihan niyo ako pag nagising na siya." Request niya pa sa doktor na kausap. "Sure, Mr. Moran. Maiwan ka na muna namin." Sabi sa kanya at lumabas na rin to ng kwarto niya. Nang malaman ni Liam na naaksidente siya, ay nakaramdam siya ng guilt dahil sa kanyang kapabayaan ay muntik na siya makapatay. Hindi niya man gusto ang nangyari, pero alam niya sa sarili niya na may kasalanan din siya. At kaninang kausap niya ang mama niya, ay nakaramdam siya ng awa para sa ina. Mahal niya ang mama niya at ayaw niya makitang nalulungkot to ng dahil sa kanya. Pero nahihirapan siyang pakinggan at sundin ang sinasabi nito sa kanya, palagi na mag-move on na siya. Napapikit si Liam dahil naiisip naman niya sa Almira. May chance na magkakasama tayo, pero binigyan pa rin ako ng pagkakataon na mabuhay ng nasa itaas, Almira. Kailangan ko na ba talagang bumitaw at magsimula muling mamuhay nang wala ka? Sign ba to? Na dapat napakawalan ko ng mga alaala na kasama ka? Aniya, na kinakausap sa isip ang namatay na asawa. Sa kabilang kwarto naman, ay nagising si Mariel. Masakit ang ulo niya kaya napahawak siya rito na maramdaman niyang may bentang nakabalot sa kanyang ulunan. Inilibot niyang kanyang paningin sa kwartong kanyang kinalalagyan. Naisip niyang nasa ospital siya. Inaalala niyang nangyari kung bakit siya nasa ospital. Nasa isang taxi stand siya at nag-aabang na masasakyan
dahil magpapahatid siya sa terminal ng bus patungong Batangas na manlaki ang mata niya dahil may kotseng sasalpok sa kanya. Nakailag man siya pero nahagi pa rin siya ng sasakyan. Naramdaman niya pa ang sakit ng pagkakabagsak niya dahil napatilapan siya sa lakas ng pagkakasagi sa kanya. Tumama ang ulo niya sa isang sasakyan na nakatigil malapit sa kinababagsakan niya at nawalan siya ng malay. Masakit din ang buo niyang katawan. Pakiramdam niya, binugbog siya ng maraming tao. Napapikit siya muli dahil iniisip niyang pambayad sa ospital. Paano na siya? Ganong walang-wala siya at ayaw naman niya makita siya ni Jerome. Kailangan niya makagawa ng paraan at hindi siya pwede magtagal sa ospital dahil wala siyang ipambabayad. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto niya kaya nagtulog-tulugan na muna siya. Dok, hindi pa rin ba siya nagigising? Nangangamba ako, Dok, na baka tulad ng napapanood ko sa TV ay nawawala ng memorya o kaya nabubulag o kaya di na makakalakad ang mga nababangga tulad ng iba na naaksidente, Dok. Ayoko makulong ang anak ko. Gusto ko na siya magising para malaman na natin ang identity niya at makausap na rin natin ang mga kamag-anak niya. Dinig ni Marial na sabi ng boses ng isang babae na umupo sa tabi ng higaan niya. Mrs. Moran, huwag kayo mag-isip ng ganyan. Magigising rin siya. Ipagdasal na lang natin na wala mangyari sa kanya masama. Boses naman ng lalaki ang kanyang naulinigan. Naisip niyang baka ang doktor nakausap ng ginang. Sana nga, Dok, okay siya. Kawawa naman kasi kung mawawalan siya ng alaala. Wala pa naman siyang ID para makilala natin siya. Ang sabi muli ng ginang ng kausap ng doktor. Nakaisip ng idea si Marial sa narinig na sinabi ng ginang. Tama. Magpapanggap akong walang maalala, pansamantala. Kapag okay na ang lahat, saka ako aalis. Kasalanan naman ng anak niya kaya ako aksidente. Kaya sagutin nilang lahat ng gastusin ko. Correct. Ang galing ng naisip ko. Pagkausap ni Marial sa sarili. Gising na siya, Mrs. Moran. Agaw atensyon ng nurse na kasama ng doktor at ng ginang sa kwartong ino-occupy ni Marial. Thank you, Lord. Nagising na rin siya. Sambit ng ginang at lumapit pa to kay Marial. Sino kayo? Nasaan ako? Tanong niya sa ginang na nagpabaling-baling ng tingin sa tatlong tao na nasa harap niya. Iha, kamusta ka? Ako nga pala si Donna. Donna Moran. Ano kasi Iha? Paano ko ba sasabihin sa'yo? Ano kasi Iha? Ano ko ang naka-aksidente sa'yo? Kaya ka narito ngayon sa ospital. Saad ni Mrs. Moran. Ospital? Sambit ng dalaga. Miss, pwede ko bang makuha mga information tungkol sa'yo? Kailangan kasi yun para sa medical reports mo. Singit naman ng nurse sa kanila ni Mrs. Moran. Nagkunwa rin nag-isip ang dalaga at matagal na nagsalita. Sino ako? Hindi ko alam kung sino ako. Tanong niya, kaya nagkatingin sina Mrs. Moran at ang doktor. Iha, hindi mo ba alam kung sino ka? Wala ka ba natatandaan na nangyari sa'yo kahapon? Muling tanong na matandang babae. Wala po akong maalala. Bakit po wala akong maalala? Sino po ba ako? Umarte siyang naguguluhan sa harap ng mga kasama niya sa kwarto. Mrs. Moran, based on her face reaction, I think nagkaroon ng amnesia ang pasyente. Wika ng doktor na kasama nila sa kwarto. Napatakip ng bibig si Donna dahil naisip niyang nagdilang anghel ata siya dahil tama siya na baka nga nagka-amnesia ang babae. Paano ngayon yan, Dok? Hindi niya maalala kung sino siya. Wala tayong alam sa kanya. Maaari bang kami na lang muna mag-alaga sa kanya hanggang sa bumalik ang memorya niya, Dok? Nakakakonsensya naman kung pababayaan namin siya ng anak ko. Gayong si Liam ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganyan. Saad na mabait na ginang sa doktor. Pero kay Marial nakatingin. Mas mabuting kayo na nga po munang kumupkup sa kanya, Mrs. Moran, habang hindi pa bumabalik ang alaala niya. Mukha naman siya mabait, bukod sa maganda pa. Delikado para sa kanya walang karamay. Ang sabi naman ng doktor at tumango-tango ang ginang at hinawakan nito ang kamay ni Marial. Iha, dahil hindi mo maalala kung sino ka,
Ako na muna mag-aalaga sa'yo ha. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Doon ka na muna sa bahay ko titira, tutulungan kita. Okay lang ba sa'yo? Payag ka bang sa akin ka na muna sasama paglabas mo rito sa ospital? Tanong kay Marial ng ginang. Tumingin si Marial sa mga mata ni Mrs. Moran at tumango-tango. Napangiti naman to sa kanya. Ma'am, hindi po niya maalala kung sino siya. Ano pong ibibigay niyong pangalan sa kanya? Ang tanong ng nurse na kanina pang nakikinig sa usapan. Rebecca, yun na lang itatawag namin sa kanya. My deceased mother's name is Rebecca Ramirez. Dahil magaan ang loob ko sa kanya, ipapagamit ko ang name ng ina ko. Sagot ni Donna sa nurse at isinulat na nito sa chart na hawak para sa medical record si Marial. Bumaling muli ang ginang sa kanya at kinausap siya. Iha, ayos lang ba kung Rebecca na munang itatawag namin sa'yo? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Samantalang si Marial ay umaarte pa rin naguguluhan na parang nagtataka sa nangyayari. Pero nakakaramdam na rin ng guilt sa kanyang ginagawa dahil sa pinapakitang kabaitan ni Mrs. Moran sa kanya. Hindi mo ba gustong Rebecca? Palitan na lang natin ang gusto mong pangalan. Anito sa kanya dahil hindi siya sumagot. Inakala na ayaw niyang ibigay ang pangalan sa kanya. Ayos lang po ang Rebecca. Maganda nga po Ma'am Donna. Salamat ho. Saad ni Marial at muli siyang initian nito. Kapag okay na mga sugat niya, ay pwede na rin po siya ma-discharge. Pero kailangan niya munang gumamit ng saklay sa paglalakad. Huwag ka mag-alala miss, para lang hindi mabiglang katawan mo kapag tumayo ka. Babalik din sa normal ang paglalakad mo. Bili naman sa kanya ng doktor. And I think na may temporary amnesia ka. Huwag mong pilitin makaalala sa sakit ng ulo mo. Kung saan naman babalik ang alaala mo, huwag mo lang madaliin. Pahabol pa nitong sabi na tinanguan niya naman at nagpasalamat kay Doc. Lumabasan ng kwarto niya ang tatlo at naiwan na siya mag-isa at saka si Marial huminga na malalim. Sorry Ma'am Donna, kailangan ko lang gawin na magpanggap. Sana maintindahan niyo ako kapag nagkabukingan. Wika na lamang ni Marial sa kanyang sarili. Naglalakad si Liam sa isang magandang lugar na ang tanawin ay maraming puno at bulaklak at lumilipad na paro-paro. Nagtataka siya kung bakit siya naroon sa ganoong lugar na marinig niya ang mga bungiskis sa babae. Sinundan niya kung saan niya naririnig ang pagtawa hanggang sa makakita siya ng waterfalls. Liam? Narinig niya ang pagbigkas sa pangalan niya ng isang boses babae na pamilyar sa kanya. Liam! Muli siyang tinawag nito mula sa kanyang likuran. Kaya humarap siya rito at nanlaki ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwalang makikita niyang namayapan niyang asawa sa kanyang harapan na nakangiti sa kanya. Saglit siyang natigilan at naluha na masiguradong asawa niya nga ang nasa harapan niya. Almira? Honey? Sambit ni Liam. Lalapit na sana siya upang yakapin ng babae. Ngunit pinigilan siya ni Almira. Huwag Liam, dyan ka lang. Huwag kang lumapit ni bangin sa pagitan natin. Hindi pa panahon para muli tayo magkasama. Nagpakita ako sa'yo dahil hindi ko na kayang nakikita kang nahihirapan at nasasaktan Liam. Gusto kong ipagpatuloy mo yung buhay mo nang wala ako. Marami pang mangyayari at pagsubok na nakalaan para sa'yo ang may kapal. Mahal na mahal kita Liam. Gusto kong makita maging masaya ka muli. Nakikiusap ako Liam. Tanggapin mo na nangyari sa akin at ang pagkawala ng baby natin. Hindi ako makatawid sa kabilang buhay dahil nahihirapan akong iwanan ka ng ganyan. Pakiusap ni Almira sa kanya. Lumuluha ito, ngunit nakangiti naman sa kanya. Pero, gusto ko makasama ka muli. Kahit sa kabilang buhay gusto ko magkasama tayo. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, Almira. Umiiyak na sabi ni Liam. Liam, pakinggan mo ako. Alam ko na mahal mo ako at ganun din ako sa'yo. Pero hanggang doon na lang ang buhay na binigay sa akin ng may kapal. May nakalaan pa para sa'yo. At matutuwa ako kung magiging masaya ka muli at ipagpapatuloy ang buhay mo. Kailangan ko nang umalis, Liam. Pakiusap. Palayain mo ng sarili mo sa pagluluksa at mamuhay ng tulad ng dati.
I love you, Liam. Huling saad ni Almira sa kanya na bago tumalikod binigyan pa siya ng flying kiss habang nakangiti at tinalikuran siya nito na naglakad papalayo. Almira! Almira! Mahal ko! Pasigaw ni Liam na tawag nang tuluyan ang mawala sa paningin niyang asawa. Nagising si Liam na tinatawag pang pangalan ng asawa at napagtanto niyang panaginip lang pala na makita niya ng sarili sa kwarto ng ospital. Seryoso siyang nag-iisip na bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang kanyang mama. Gising ka na pala. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang ibili kita ng food na gusto mo? Tanong ng mama niya na makita siya nitong nakatingin lang sa labas ng bintana at nag-iisip. Mom, I'm sorry. Wika ni Liam na humarap sa ina. Natigilan naman si Donna sa narinig na sinabi ng anak. Para saan? Bakit ka nagsosorry, Liam? Nag-aalalang tanong ni Donna sa kanyang anak. Dahil sa pagluluksa ko sa pagkawala ni Almira at ng baby namin, ay hindi na kita naisip, Ma'am. Napabayaan ko na rin ang lahat at hindi ko iniisip ang nararamdaman mo. I think, blessing in disguise na rin ang pagkakaaksidente ko para matauhan ako, Mami. Wika ni Liam na ikipinapatak ng luha ni Donna dahil sa tuwang nararamdaman. Dahil sa wakas, nakarealize na rin ang kanyang anak. Nakausap ko sa Almira, Mami. Sa panaginip ko, nais niyang ipagpatuloy ko yung buhay ko kahit wala na siya. Sinabi niyang hindi siya makatawid sa kabilang buhay dahil nahihirapan siyang iwan ako. Susubukan ko, Ma'am, na ibalik sa normal ang buhay ko dahil yun ang kahilingan, Almira. Muli ni Liam na saad sa ina na ikinayakap na ni Donna sa kanya. Salamat, iho, salamat. Bigkas sa mama niya at hinawakan pa magkabilang pisngi ni Liam nang ilayo nito ang katawan sa pagkakayakap kay Liam. Naalala ni Donna si Rebecca na nasa kabilang kwarto lang din naman. Liam, nagising na si Rebecca, ang babaeng nabundol ng sasakyan mo. May malaki siyang problema, iho. Malungkot na wika ni Donna na ikinahingang malalim ni Liam. Bakit, Ma'am? Ano nangyari sa kanya? Kinakabahan naman si Liam sa sinabi ng ina, kaya nagtanong na siya. Nawalan siya ng alaala, iho. Hindi niya maalala kung sino siya. At wala kaming nakuhang ID niya. Kahit cellphone ay wala siya. Kaya wala siyang kamag-anak na maaaring makatulong sa kanya ngayon. Ang sagot na wika ni Donna sa anak. Paano niyo naman nalaman na Rebecca ang pangalan niya kung hindi niya kilalang sarili niya o wala siyang maalala? Nagtataka niyang sabi sa ina. Ako nagbigay ng pangalan sa kanya, Liam. Ipinagamit ko sa kanyang pangalan ng mamila mo habang wala pa siyang natatandaan sa kanyang sarili. Sagot naman agad ni Mrs. Moran. Naawa ko sa kanya, Liam. Mukha naman siya mabait at ang ganda pa niya. Baka kung pabayaan natin siya ay madisgrasya pa siya o mapahamak. Ako na munang kukup-kup sa kanya. Sa bahay na muna natin siya titira, Liam. Wika ng ina sa kanya. Naiintindihan naman ni Liam ang ina. Alam niyang mabuting tao ang mama niya, kaya ganoon na lamang to maapektuhan at madaling maawa. Kayong bahala, Ma'am. Kasalanan ko rin naman kung bakit siya nawalang alaala ngayon. Kaya cargo de konsensya ko rin siya. Ano po bang findings ng doktor sa kanya? Aniya sa ina at tanong na rin. Napabuntong hininga muna si Donna bago to sumagot sa kanyang tanong. Ang sabi ng doktor ay temporary amnesia raw at kailangan na munang gumamit ng saklay dahil may na-fracture na bone sa balakang niya and it takes 6 to 8 weeks para mag-heal to. Kaya lalo ko naawa sa kanya dahil wala man lang tayong alam sa kanya kung sino pwede mag-asikaso sa kanya. Kaya nag-decide agad ako, iho. Papaano pala kung hinahanap na siya ng mga kapamilya niya? Kung may asawa na kaya siya at anak? Hay, ang hirap ng sitwasyon niya, Liam. Pag-aalala pa ni Mrs. Moran kay Marial na tinatawag na nitong Rebecca. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.